Hello, ang topic natin ngayon is for DC circuits which is nodal analysis, part 3. So yes, meron na tayong part 1 and 2 for this topic, nodal analysis. So kung hindi nyo pa yan napapanood, is ililink ko na lang sa description para ma-check nyo. So magsasolve lang tayo ng more problems. So maganda panoorin nyo muna yung parts 1 and 2 guys para meron na kayong idea sa mga isa-solve natin ngayon. So ito yung mga na-discuss na natin na parts 1 and 2. So nakapag-solve na tayo ng check natin yung last problem. Okay, problem 6. Sige, problem 7 na tayo. So panoorin nyo muna yung parts 1 and 2 guys para may idea na kayo. Nakapag-discuss na rin tayo ng concepts ng nodal, ng super nodes, di ba? Okay. So tuloy natin, problem number 7. So sulat ko muna yung problem. Problem number 7, find the node voltages so ito yung circuit Okay, node voltages V1, V2, V3, and V4. Okay. So, ito yung ating So, find the node voltages V1, V2, V3, V4. Okay. Siyempre, gagamitin natin is nodal analysis. So, yung non-reference nodes natin, or reference node pala muna, is ito, yung ground. Okay, ground is the reference node. So, 0 volt. Tapos, yung mga non-reference nodes, V1, V2, V3, V4. Si V1, si V2, si V3, tsaka si V4. So, apat yung unknown node voltages natin. So, kailangan makabuo tayo ng apat na equations. And then, isa-solve natin yung apat na equations simultaneously. V1, V2, V3, V4. Pero notice, check natin kung meron ba tayong mga special cases. So, dito sa V1, tsaka sa node V2,
may nakakonect na 20 volt independent source. Ibig sabihin, dun sa part 2 natin ng video tutorial for nodal analysis, case 2 to, meron tayong supernode, right? So may supernode tayo dito. Supernode. Kasi in between the two non-reference nodes, V1, V2, ay may independent source, 20 volt. Meron pa ba tayo na supernode? Ito, si V3 saka si V4, non-reference nodes, in between them, meron din tayong, kapag diamond, independent sources or controlled sources. So, voltage source siya. So, voltage, muna siya, nakadepende siya sa voltage Vx, which is yung voltage across this. So, nakalimutan ko lagyan ng value to. 3 ohm resistor. So, this is voltage-controlled voltage source. Voltage-controlled voltage, so VCVS. So, kahit dependent sources, as long as, hindi lang independent as long as in between siya dito sa non-reference nodes, it can still be considered as a supernode, right? By definition ng supernode. So, another supernode yan, right? Supernode. Okay? So, paano ngayon yan pag may supernode tayo? Sige, copy natin yung circuit. Mag-KCL tayo sa supernode. Ang ginagawa pag may supernode, dun sa naturo ko sa part 2, so iti-treat natin as as if naka-short yung dalawang node natin. So dito muna tayo sa unang supernode, yung merong 20 volt independent source. So aalisin ko lang muna siya, i-delete ko siya sa picture. Tapos as if i-short ko yung V1 tsaka si V2. Yan. Tapos magke-KCL tayo. So KCL at supernode yung merong V1 tsaka V2. Kasi dalawa. Yung isang supernode, yung merong V3 tsaka V4. So, magsa-summation of current tayo. Summation of current entering is equal to the summation of current leaving. So, pag iisahin natin, guys, by the way, nakalimutan ko pala, bago tayo mag-analyze, mag-a-assign tayo ng direction ng current. Nakalimutan ko. So, assignan natin ng direction ng current yung mga resistors. So, dito sa 2 ohm, or dito muna tayo kay 3 ohm, simulan natin. Assignan ko siya ng direction ng current, let's say, pag ganito. Okay? Pag ganyan. Let's name as I1. So again, it doesn't matter yung direction kahit kaliwa yung gusto nyo, okay lang. Ang pakanan, ang gusto ko ngayon is pakaliwa yung direction ng current kay 3 ohm. Arbitrary lang yan. Next, kay 2 ohm. O, pababa naman. Gusto ko pababa. Okay, I2. Next, dito naman kay 6 ohm. So, pwedeng pakanan or pakaliwa. Gusto ko pakanan. Sige, pakanan. I3. Kay 4 ohm. So, usually kapag with reference kasi sa ground, pababa na lang. Okay? Pero gusto nyo, pwede rin pataas. I4. Dito kay 1 ohm, pababa na lang din. I5. Yan. So, ngayon, magsa-summation of current entering is equal to summation of current leaving tayo dito sa supernode na yan. Okay?
So, simulan nyo kay V1. Ano yung mga entering? Si I1, right? Kasi papasok siya, oh. Pakaliwa, ibig sabihin, dadali siya papasok sa V1. So, I1. Meron pa ba? Leaving na kasi si I2. So, kay, kay V2. So, pag-iisahin nyo, kasi nga, kinonect nyo as if shorted Papasok si 10 amp, right? Kasi yung arrow ng current source is upward. Papasok siya sa V2. So, plus 10. Okay? Wala na, di ba? Equal sa leaving. O, sa leaving sa V1, si I2, palabas ng node V1, right? So, I2. Tapos, si V2, kay V2 naman, si I3. Palabas din siya yung inassign kong direction. Plus I3. Yan. Tapos, saka nyo i-convert to in terms of node voltages. So, anong formula? Current is V higher minus V lower over the resistance. So, sa I1, so dahil pag ganyan tayo, so ano yung pinasukan niyang voltage? Yung higher potential is yung node V4. Magagaling siya dito Dito, gaganyan, dadaloy hanggang pumunta kay V1. Diba? So, V4 yung higher potential niya. V4 minus lumabas lower potential V1 divided by aning resistance? 3. Okay? Plus, copy lang tong 10, constant lang yan. Kay I2 naman, so si I2, higher potential, V1, minus lower potential yung ground, 0. Bali, V1 minus 0, V1 na lang, over the resistance 2, so V1 over 2, right? Okay. Plus, kay I3, so, pumasok kay V2, lalabas kay V3, so V2, higher potential, minus V3, lower potential, over the resistance 6 ohm. So, V2 minus V3 over 6. So, alisin na lang natin yung denominator para maganda. Okay? Anong LCD ng 3, 2, tsaka 6? Diba 6? So, multiply both sides by 6. So, dito makakancel si 3. 2 na lang si 6. 6 divided by 3, 2. Bali, 2 times the quantity V4 minus V1 plus 6. So, didistribute nyo kasi itong 6, Distribute both sides. So, 6 times 10, 60. Tapos dito naman, 6 times V1 over 2. 6 divided by 2, 3. Times V1, 3V1. Plus, so 6 divided by 6 cancel. So, magiging V2 minus V3. Distribute, konting simplification pa. So, 2V4 minus 2V1 plus 60 equals 3V1 plus V2 minus V3. So, pagsama-samahin natin yung constant. Okay, what if i-transpose ko lahat ng variables dito, retain ko lang si constant sa kaliwa. So, 60 is equal to 3V1 plus V2 minus V3 transpose. So, magiging negative 2V4 and then ito is magiging positive 2V1. Tapos, combine similar terms, 3V1 plus 2V1, 5V1. Sa V2, we have wala tayong mako-combine. Plus V2, kay V3 wala na rin pala, and also kay V4 wala na rin. Minus 2V4. Or gawin ko, unahin ko to sa left side by symmetric property of equality. So 5V1 plus V2 minus V3 minus 2V4 is equal to 60. Equation 1. So, equation 1 pa lang tayo. Kailangan natin 4.
So 'di ba kapag may supernode, palagi ang gagawin natin KCL at KVL. Okay, so ibabalik natin sa picture. Sige, 'di ba ito 'yon? V1 20 volts tsaka V2. Ire-redraw ko. Para sa second equation natin na V1, redraw yung current source, voltage source, ilan 'yon? Plus minus 20 volts. Plus minus 20 volts and then V2. So with respect sila sa ground, yung reference nodes. Lagyan nyo ng ground, kunyari. Ano yung polarity dito? Di ba pababa yung arrow? So, papasok dapat yung current plus, minus. Okay, ganun din dito. Kasi yung 10 amp source nakakonect kay V2, so dapat plus, minus. So, plus, minus, plus, minus. At saka naka-ground kasi yung babae. So, higher potential minus lower potential. So, mag-KVL tayo. Summation of voltage is equal to 0 around the loop. So, ano bang gusto nyong direction ng loop? Pwede namang clockwise or counterclockwise. Sige, clockwise na lang. Mag-go tayo around the loop in the clockwise direction. So, yung sign convention kung saan papasok na polarity ng voltage as we go around the loop in the clockwise direction. So, kay V1, papasok kay negative. So, that's negative V1. Kay 20 volt, papasok sa positive polarity. So, that's positive 20. Kay V2, papasok kay positive polarity. That's positive V2. Then, wala na, equal to 0. Okay? Tapos, i-simplify na lang natin to. Yung parang naka-format ng standard equation ng line. Bale, transpose ko si negative V1 tsaka si V2 sa kanan. Bale, 20 is equal to V1, positive na siya, minus V2, negative. Or, by symmetric property, unahin ko si V1 minus V2 sa left, equals 20 sa right. Equation 2. Ayan, nakakadalawa na tayo Tandaan niyo yung equation 1, equation 2. Excuse me. Next. So, anong next natin? 'Di ba yung supernode? Supernode ulit ito So, kapag kinopy natin, copy ko ulit itong circuit. So, supernode to. Parang ginawa ko dito, aalisin ko muna siya in the picture. Didelete ko lang Tapos, as if isa-short natin. Isa-short natin yung V3, V4 kasi supernode sila. Okay, mag-KCL tayo. KCL at supernode yung nag-i-include ng V3 tsaka V4. So, summation of current entering is equal to summation of current leaving. So, pag-iisahin uli natin. So, simulan natin kay V3, yung lahat ng mga current na nag-e-enter. Meron ba? Ito si I3 pakanan E di papasok siya kay V3. So, I3. Meron pa ba? Wala na. Kasi leaving na tong I4. Kay V4 naman, meron ba tayong nag-e-enter? Kasi si I1 pag ganito yung direction, ibig sabihin, palabas siya. Si I5 palabas. So, wala na tayong entering. So, sa leaving na tayo. Summation of current leaving. Okay, sa V3 muna, ito, si I4, pababa I4 plus, ito rin si I1. Okay, unahin ko si I1 para in chronological order. So, I1
plus I4 plus ito I5 pababa. Yan. So, tsaka natin i-convert in terms of node voltages. So, si I3, ano si I3? Alam na natin si I3, di ba? V2 minus V3 over 6. V2 minus V3 over 6 equals, si I1, alam na rin natin kanina si I1, V4 minus V1 over 3, right? V4 minus V1 over 3. Gets? Next, si I4, ito si I4, V3 higher potential minus lower potential the ground 0, V3 minus 0, edi V3 na lang over the resistance 4. Edi V3 over 4 plus, so si I5 naman, V4 minus 0 ground, V4 na lang over the resistance 1. So V4 over 1. So alisin lang natin yung denominator or hanapin natin yung LCD ng 6, 3, 4, 1. 12, right? Okay, multiply ko both sides by 12. So dito, 12 divided by 6, 2. So 2 times the quantity V sub 2 minus V sub 3. Dito naman, 12 divided by 3, 4. So 4 times the quantity V sub 4 minus V sub 1. Plus 12 divided by 4, 3, V sub 3. Plus 12 divided by 1, so kasi over 1, V4 lang yan. Ibig sabihin, 12 times V4 na lang, 12 V4. Yan. And then saka natin distribute yung pwede pang ma-distribute. Itong 2, tsaka itong 4. Bale, 2V2 minus 2V3 equals 4V4 minus 4V1 plus 3V3 plus 12V4. Okay, what if i-transpose ko lahat sa kaliwa? Okay? Pwede ba? So, transpose ko lahat sa kaliwa. Kasi lahat sila may variable. So, 2V2 minus 2V3 minus 4V4 plus 4V1 minus 3V3 minus 12V4, 0. Mawawalan ka na ng term dito kasi puro variable. Constant mo is 0. Then, tsaka nyo i-combine similar terms. So, sa V1, meron tayong 4V1 lang. 4V1 lang, oh. 4V1. Sa V2 naman, may mako-combine ba tayo? Wala. 2V2 lang, right? Sa V3 meron, ito, si negative 2 tsaka si negative 3. Negative 5V3. Sa V4 kaya, meron negative 4 minus 12, negative 16V4. Okay? Equal 0. So, equation ano na to? Equation 3. Okay, isa na lang. Isa na lang. So, after nating mag-KCL sa supernode, KVL naman. So, i-redraw natin. So, ito yan, di ba? V3, tapos itong VCVS na 3Vx yung value, tapos yung node V4. Redraw ko dito. So, V3, tapos yung VCVS, anong polarity? Plus minus 3Vx, then V4. So, with respect din sa ground, right? Okay, sa ground. Tapos yung mga current, mga resistors, current ay pababa. So, plus minus, right? Okay, so plus minus. Tapos ito yung ground. So, mag-KVL tayo. So, summation of voltage is equal to 0 around the loop. Again, pwede kayong mag-assign. Anong gusto nyong loop?
clockwise or counterclockwise? Sige, clockwise na lang. It doesn't matter naman. So, yung sign convention, kung saan papasok as we go around the clockwise loop, kay V3, papasok kay negative polarity. So, negative V3. Right? Dito kay VCVS, papasok sa positive. So, gagamitin nating sign, positive 3. Yung value niya, positive 3 Vx. Then, kay V4, papasok kay positive polarity, so plus V4. Then, equal to 0. Ngayon, si Vx, dapat ma-represent nyo in terms of yung apat na unknown, in terms of V1, V2, V3, V4. Paano kaya? Saan ba natin kinonect si Vx? Kasi voltage control voltage source siya. Nakadepende yung value nitong VCVS sa voltage across the 3 ohm resistor. So, pwede tayong, gusto nyo mag-KCL dito sa loop. KCL sa loop. KVL pala, sorry. KVL. So, di ba ano siya? V1, V2, so plus minus, and then ito si 3Vx, si Vx sa 3 ohm. Okay? Mag-KCL tayo dyan. Sige, draw ko dito. KVL pala, sorry. KVL. Para makuha natin yung relationship. KVL tayo dyan. So, papasok sa negative. So, summation of voltage is 0. So, negative V1, tapos positive Vx, papasok tayo sa positive polarity. Then, kay V2, papasok sa positive. Hindi to V2, but V4 pala, sorry. V4. Diba? V1, ito tayo sa loop na to. Sa outside loop. So, V1, Vx, saka V4 ang included. V4. Plus, so papasok sa positive, plus V4 is 0. So, ano ngayon si Vx? In terms of yung unknown node voltages, so transpose si V1, transpose si V4, Vx is, so pagiging positive V1, magiging negative V4. So, dito sa equation natin ngayon na to, copy, papalitan natin yung Vx ng V1 minus V4 plus V4 equals 0. So, simplify, distribute, negative V3 plus 3V1 minus 3V4 plus V4 is 0. Okay? In chronological order, 3V1, unahin natin, then minus V3, tapos pwedeng i-combine, negative 3V4 plus 1V4, negative 2V4 equals 0. Ito na yung equation 4. Yes, kompleto na tayo. Pag sama-samahin natin yung equation, isa-solve na lang natin yan simultaneously. So, medyo mahaba-haba to kasi kung ima-manual compute nyo, naka-apat tayo na equations So, equation 1, equation 2, gather natin yung mga nabuong equation Equation 2, equation 3, tapos equation 4.
O kung may calcio kayo na hanggang 4x4, 'di ba si Canon, pwedeng niyang i-check. Si Canon F789 SGA. Sino may Canon F789 SGA dito? Eh di andali ng life nyo. Iaano nyo na lang yan. I-mode. Mode ano yan? Kasi hanggang 4 equations, 4 unknowns to. Mode 5-3. Diba? Okay, what if pahirapan natin ng onte ang sarili natin? Eh, kung wala kayong 4x4, i-manual ano natin. Tapos saka natin i-check. Okay? I-manual computation. So pwede tayong gumamit dito ng elimination, substitution method, Cramer's rule, or calculator para madali yung life. So paano natin ito i-solve? Kasi 4 yung equations natin, di ba? Kailangan mag-i-eliminate tayo ng 1 variable at a time. Ano kaya? What if i-substitute natin, eliminate natin yung isang variable. Ano kaya? Kasi dito sa equation 4, may V1, may V3, tsaka may V4. V1, V3, V4. Tapos, sa 1, 2, 3, pwede natin gamitin itong 2. I-represent natin lahat ng yung mga equations in terms of V1, V3, V4. Which is, pwedeng mangyari yon kapag sinolve natin si V2 in terms of V1 and the constant. So, bale, transpose si negative V2 sa kanan, transpose si 20 sa kaliwa, V1 minus 20 is equal to V2. So, ito na lang yung bagong itsura nito. So, V2 is equal to V1 minus 20. Okay, so substitute natin. Substitute 2 in 1. So, 5V1, copy lang, plus yung V2 ngayon, papalitan nyo ng V1 minus 20, then minus V3, minus 2V4. Okay, para maging 3x3 siya. I mean, 3 equations and 3 unknowns, right? Okay. So, 5V1 plus, simplify natin. 5V1 plus V1, 6 pala, sorry. 6V1. Tapos, ano pang pwedeng i-combine? Wala na actually, no? Tatranspose nyo na lang tong negative 20, tapos copy yung negative V3 minus 2V4 equals 60 plus 20. Okay? So, 6V1 minus V3 minus 2V4, 60 plus 20, 80. Okay. Pangalanan natin to as panglimang equation. O, diba? Naging in terms of V1, V3, V4. Yun yung goal natin. Ma-convert siya into 3 equations, 3 unknowns. So, ganun din gawin natin sa equation 3. Substitute 2 in 3. Substitute 2 in 3. Okay, ito yung equation 3 natin. So, ano yun? 4V1 plus 2V2. Again, yung V2, papalitan natin, di ba? Equal siya sa V1 minus 20. So, V1 minus 20. Then, minus, copy na lang to, minus 5V3. Then, minus 16V4 equals 0.
So, konting simplification, distribute the 2. 4v1 plus 2v1 minus 2 times 20, 40. Minus 5v3 minus, 16. 16v4 equals 0. So, meron ba tayong mako-combine? Si 4 plus 2v1, 6v1. Then, copy na lang tong negative 5v3. Then, minus 16v4. Copy na lang din. Tapos, transpose si negative 40. Equals 40. Equation 6. Ayan. So, na-reduce natin into tatlong unknowns, v1, v3, v4. So, pagsamahin natin ngayon, di ba yung equation 4, ito. Equation 4, equation 5, equation 5, equation 6. O kung yung calculator nyo ngayon is na lang, is like 570 ES, kaya nga na 3 by 3. Magmo-mode lang kayo, magmo-mode 5, 2. Okay? May input nyo na yan. Diba? Pero sige, try pa rin nating i-manual compute. Since meron tayong canon di natin ginamit, diretso na natin sa manual computation. So, mag-eliminate ulit tayo one equation at a time. Halimbawa, anong gusto niyo eliminate natin? Or actually, pwede tayong makapag-eliminate dito. Mawawala agad to, ma-eliminate agad si V3 tsaka si V4 kasi para sila ng coefficient negative V3, negative V3, negative 2, negative 2 V4. Ang gagawin natin is subtract 4 minus 5. Makakasolve agad tayo ng isang unknown. Right? Subtract. Masasolve natin si V1 agad. Diba? So, 3V1 minus 6V1, negative 3V1. Tapos, negative V3 minus negative V3, 0, cancel. Negative 2V4 minus negative 2V4, cancel. Equals 0 minus 80. Negative 80. Okay, divide both sides by negative 3. Cancel. V1 is 80 over 3 volts. Approximately, that's 80 over 3, 26.67 volts. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin next is, di ba may V1 na tayo, gamitin naman natin yung other equation. Pwede nyo na actually ipalit si V1 eh. Di ba? V1 dito, para maging dalawang unknown na lang. V3, V4. So, kung papalit natin from 5, V1 is 80 over 3, right? Ito yung 5. So, bale, 6 times V1, 80 over 3, minus V3, then minus 2V4 equals 80. What if isolve natin si V3? Transpose dito, si V3. So, ilan to? 6 times 80 over 3. 6 divided by 3, 2 times 80. Bale, 190. Tatranspose natin ngayon, 160 lang pala, sorry. 160. Tapos minus 2V4
minus 80, transpose ko si 80, tapos transpose si V3. Okay, 160 minus 80, 80. 80 minus 2V4 equals V3. Okay, substitute ko ngayon to. Gamit tayo dun sa equations natin, substitute sa 6. Okay, sa 6. Diba may V3 na tayo in terms of V4, may V1 na rin tayo which is 80 over 3. So 6V1, 80 over 3, minus 5, V3 natin, ito, 80 minus 2V4, then minus 16V4 equals 40. Okay. So simplify, 6 times 80 over 3, 160. Then distribute ito. So negative 5 times 80, negative 400. Negative 5 times negative 2V4, positive 10V4. And then negative 16V4 equals 40. So 160 minus 400, negative 240. Then 10V4 minus 16V4, negative 6V4 equals 40. Okay, transpose si negative 240 sa kanan, negative 6V4 is 40 plus 240. So negative 6V4 is 40 plus 240, 280, divided by negative 6. Ilan yan? Sakto ba to? Hindi. Lowest term is negative 140 over 3 volts. Diba? Approximately, ilan yan? 140 over 3, negative negative 46.67. Okay, may V4 na tayo. So, pwede nang ma-solve si V3. Diba V3 ay, 80 minus 2V4. Right? So, 80 minus 2V4, 80 minus 2 times the V4 which is negative 140 over 3. Okay, so gagamitan na natin ng calcu. 80 minus 2, 80 minus 2 times negative 140 over 3. Over 3. 520 over 3. 520 over 3 volts or approximately 173.33 volts. Okay? Next, ilan pa? May V3 ka na. Ito yung mga sagot V3, V4, tsaka yung naunang na-solve si V1. Si V2 na lang. Masasolve na natin si V2 using ito. Diba V2 is V1 minus 20. So from 2, V2 is V1 minus 20. V1 is 80 over 3 minus 20. Sige, 80 over 3 minus 20, 20 over 3. Approximately 6.67 volts. Yan. O sige, check nga natin sa calcu. O magkakanon ako ngayon Paano mag-input kapag 4 equations and 4 unknowns? Yung mga coefficients lang. So, balikan natin yung 4 na equation. Ito, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Para ma-check lang natin mode 5, 3. So, yung coefficients sa equation 1, 5, 1, negative 1,
negative 2, 60. Okay, 5, 1, negative 1, negative 2, 60. Okay. Equation 2, 1, negative 1. So, lagyan nyo ng placeholder. Wala kasing V3 tsaka V4. Lagyan nyo 0 V3 plus 0 V4. So, 1, negative 1, tapos 0, 0, 20. Okay, 20. Equation 2. Equation 3, so 4, 2, negative 5, negative 16, 0. Okay, 4, 2, negative 5, negative 16, mali, 0. Last, equation 4, 3. So, wala tong V2. Lagyan nyo ng placeholder. Plus 0 V2. So, 3, 0, negative 1, negative 2, 0. Fourth equation, 3, 0, negative 1, negative 2, 0. Equal. Okay, ito yung X. Or siya si W siya dito. Or siya si V1. Si V1 natin, tama ba? O, tama. 80 over 3, right? 80 over 3. Equal si V2. 20 over 3. Okay, 20 over 3. Equal si V3. 520 over 3. 520 over 3, tama. Equal V4, negative 140 over 3. Saan si V4? Ito, negative 140 over 3. So, tama. So, di ba, ang dali ng buhay kapag meron kayong calculator na may hanggang 4, especially pag sa circuit na 4 yung unknowns. Like ito, 4 na node voltages. So, yan yung sagot natin. V1, V2, V3, V4. Gets? O sige, para mas sure pa tayo kung tama yung sagot natin, i-simulate natin. Simulate natin para sure. Sige, simulate. Kuhain ko muna yung mga kailangan nating elements. Tapos may voltage controlled voltage source. Palitan natin yung mga values ha. Ito yung circuit natin kanina. 2 ohms. volts. 4 ohms. 3 ohms. 6 ohms. Tapos ito, ay mali pala. Mali pala yung naano ko. Sina-simulate ko. Sorry. 10 pala to. This is 20. 2. Tapos may current source tayo. 10. 6.
6 ohms, 4 ohms, 1 ohm, isa pa, 3 ohms. 3 ohms. Tapos ito, 3V. 3. Yan. Ito yung circuit natin kanina. Connect lang natin. Connect. 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 Ito, naka-connect. Positive dito. Negative dito. Tapos, ito connected dyan. Connected dyan. Yung positive neto, connected dito. Connected dyan. Ground lang natin. Okay, ito yung circuit kanina, guys. Iraran natin check natin yung mga sagot. Ito yung node V1. Ano yung node V1? 26.7 ba? Ito na lang sa calcu. Okay, yung V1, 80/3, or yes, 26.7. Tama. V1. Si V2, 6.67 equal, okay, 6.67. Si V3, 520/3, 173.33 or approximately 173 volts. Then lastly, si V4, ito. Si V4, negative 46.67 or negative 46.7. Gets? Ayan. So tama tayo na ano natin na-simulate na rin natin, manual compute na natin, sinimulate pa natin, parehong nagtali yung sagot. Every circuit app ang ating ang app na to, pang simulate guys, ha? Sige. Gets ba yung problem? Medyo mahaba tong problem kasi nga, 4 na node voltage. 4 na node voltage. Sige, next tayo. Problem number, yan? Number to, no? 7. 7 ba? 8 na tayo, 8. Problem number 8. So for problem number 8, okay, find the node voltages pa rin. So ito naman yung circuit.
2 ohms, 4 ohms, 3 ohms, plus minus 10 volts, minus plus 5i, 6 ohms. Okay, yan. Tapos, nandito si I. So, hahanapin natin yung node voltages V1. Ito, tatlo lang. V1, V2, V3. Yan. Find the node voltages V1, V2, V3. Okay. Anong meron tayo? Ito pala yung ground, guys, ha? Ground. So, mag-assign muna tayo ng mga direction ng currents. Okay? So, dito kay 2 ohm, meron na tayo yung current I. By the way, meron tayong anong tawag dito? Controlled voltage source. Diamond symbol, so dependent siya or controlled voltage source. Voltage source kasi may polarity, minus plus. Then, yung value niya, merong current I na nakadepende dito. Ayun, ito yung current I na yan. Depende dito sa current flowing sa 2 ohm. So, tatawagin natin tong current controlled voltage source. CCVS, right? Okay. So, ito, si 2 ohm, meron na siyang dadaloy na current I. Si 6 ohm, okay, so sige, pangalanan ko to as ito si I, ito na si I, ito si I2, yung kay 6 ohm, pataas. So, pakanan yung inassign ko. So, depende sa inyo, pwede rin pakaliwa. And then, kay 4 ohm, sige, pababa na lang, ay 3. Tapos, kay 3 ohm, pababa na lang din kasi with respect sa ground, I4. Yan. So, check natin kung meron ba tayong mga super node. Meron. Ito pala muna yung ating reference nodes, right? Si ground. Reference node. So, 0 volt. Bale, tatlo yung non-reference nodes, V1, V2, tsaka V3. Okay? So, meron tayong supernode dito. Supernode. Kasi, in between sa dalawang non-reference nodes, V1 tsaka V2, may independent voltage source. So, supernode. Meron pa bang supernode? Ito, si V2 tsaka si V3, parehong non-reference nodes. May nakakonect, dependent voltage source. E di supernode pa rin yan, so meron tayong dalawang supernode. Okay, o sige, copy ko muna yung circuit ulit. So simulan natin dito sa unang supernode. So gagawin ko, i-delete ko muna to, out of the picture muna si 10 volt. Tapos, i-short natin. Diba? Yung ginawa natin kanina, as if naka-short si V1, V2. So, mag-KCL at supernode
na involving V1, V2. So magsa-summation of current entering is equal summation of current leaving. Okay? Or actually pala, kasi supernode din to eh. 'Di ba? Pag isahin na lang natin, 'di ba supernode din to? Ang mangyayari diyan, i-short natin 'yan. Supernode din yung V2, V3. Tatanggalin natin yung tawag dito, yung source natin dito, dependent voltage source, as i-short. So, ang mangyayari, pwede na tayong mag-KCL dito sa tatlo. V1, V2, V3. Okay? Parang isang hilerang ano na lang sila. Isang hilerang short. Kasi pag ko-combinein mo, naging one node na lang sila. Okay? Nagkataon magkatabi kasi. Magkatabi yung dalawang supernode. Kanina, may pumagitan. 'Di ba kanina may pumagitang 6 ohm resistor? Kaya isa yung supernode equation natin, yung KCL equation natin. Pero dito, magkasunod agad sila, 'di ba? Walang pumagitan na element between them. Kaya pag pinagsama mo to, parang nag-short na rin tong V1 tsaka V3. So isang KCL equation na lang tayo dito sa dalawang supernode. Okay? So magsa-summation of current entering tayo muna. So sa V1. Sa V1, ano yung mga entering? Meron ba tayong entering? Wala actually, no? Puro leaving. Kay V2, wala rin. Kay V3, meron. Meron ba? Wala. Right? Entering, leaving. Ito pala mag-enter siya. Sorry. Ito kasi papasok si lalabas si I2 dito or nagsimula siya dito sa node V1 na pakanan, bale pupunta siya dito sa V3, papasok. So dapat consistent, right? So meron tayong isa na entering, si I2. Kasi pinag-isa-isa natin, 'di ba? Pinag-isa na natin yung mga nodes sa KCL. Isang KCL na lang sila. Next, sa mga leaving. So sa leaving, sa V1, meron tayong I. Ito, I. Tapos I2. Leaving din si I2. Right? Tapos kay 4 ohm sa V2, leaving plus I3. Kay V3, si I4, right? Plus I4. Makakancel niya lang to kasi common, right? Bale, 0 is equal to I plus I3 plus I4. Okay? Or unahin natin sa left side itong mga current I plus I3 plus I4 is equal to 0. I-represent pa natin yan in terms of node voltages. So kay I kaya, kay I, higher potential niya, si V1, minus, pababa siya, lower potential yung ground 0. So V1 minus 0, V1 na lang, over the resistance 2.
So si I is V1 over 2 plus I3. Si I3 ay higher potential V2 minus lower potential ground 0. V2 minus 0, V2 na lang over the resistance 4. So plus V2 over 4 plus kay V3 naman, I3 naman, I4, I4, higher potential V3 minus lower potential 0, so V3 na lang, over the resistance 3. V3 over 3 equals 0. Ayan, alasin lang natin yung denominator, multiply by the LCD. LCD ng 2, 4, LCD ng 2, 4, 3, 12, right? Multiply both sides by the LCD. 12. Distribute. 12 divided by 2, 6 V1. 12 divided by 4, 3. 3 V2 plus 12 divided by 3, 4 V3. Equation 1. So, paano natin kukuhain yung dalawang remaining? Tatlo kasi yung node voltages, right? V1, V2, V3. Kailangan tatlo rin. So, nakaka-equation 1 na tayo, dalawa pa. 'Di ba combination ng KVL tsaka KCL kapag may supernode? So, mag-KVL tayo dito sa V1, V2, tsaka yung dependent source, independent voltage source 10 volts. So, i-redraw ko siya. So, V1, tapos, anong polarity? Plus minus 10 volts. Then, V2. So, check nyo. So, naka with respect sa ground kasi. So, plus minus, plus minus. Diba? Plus minus, plus minus. So, summation of voltage is equal to 0 around the loop. Etong loop. So, assign tayo direction, clockwise or counterclockwise? Sige, clockwise na lang. So, kung saan pumasok na polarity as we go along the loop in the clockwise direction, yung susunding sign. So, dito kay V1, pumasok kay negative. So, negative V1. Kay 10 volts, pumasok kay positive. So, plus 10. Kay V2, pumasok kay positive, plus V2. Then, equal to 0. Okay? Gusto nyo, ayusin natin. Transpose si negative V1, si V2 sa kanan, bale 10 may iwan sa kaliwa. Then, positive V1 na siya, minus V2. Equation 2. Or, by symmetric property, unahin natin, V1 minus V2 equals 10. Isa na lang. Okay? So, doon naman tayo mag-KVL sa isang supernode. Diba? Yung V2, tapos itong current-controlled voltage source, CCVS, tapos yung V3. So, redraw ko. V2, drawing natin, ano yung, niya? Negative plus, negative positive, 5i. Negative, positive, 5i, then V3. So, yung direction ng mga current, di ba, pababa. So, plus, minus, tapos ground yung nasa ilalim. So, plus, minus, plus, minus. So, mag-summation of voltage is equal to 0 around the loop. Assign ulit tayo, arbitrary, clockwise or counterclockwise. Sige, clockwise na lang ulit. So, saan papasok as we go along the clockwise direction around the loop? Kay V2, negative. So, negative V2. Okay, and then, papasok kay negative. So, negative 5i. Yung value ng voltage source. Nung current controlled voltage source, 5i. Kay V3, papasok kay positive. So, positive V3 equals 0. Pero dapat itong I,
ma-represent natin in terms of the node voltages, V1, V2, V3. Asan ba si I? Diba sa circuit, ito si I. Ano yung formula kay I? Diba V1 over 2. So V1 minus 0 over 2 or V1 over 2, right? But I is V1 over 2. So substitute negative V2 minus 5 times I, which is V1 over 2 plus V3 equals 0. So negative V2 minus 5V1 over 2 plus V3 equals 0. Alisin lang natin yung denominator. Multiply ko both sides by the LCD2. Distribute. So negative 2V2. Then dito cancel si 2. Negative 5V1. Tapos dito, V3 times 2, positive 2V3 equals 2 times 0, 0. Or that's negative 5V1 in chronological order minus 2V2 plus 2V3. Okay? Equals 0. Yan. So this is equation 3. Tapos na. Ang gagawin na lang natin is solve simultaneously yung tatlong equation. Ano yung equation 1? Sige, pagsama-samahin natin, gather. Equation 1, equation 2, tsaka equation 3. Kung may calculator kayo na nakakasolve ng 3 equations in 3 unknowns, si Casio, pwede na yan. Okay? Sige, manual compute pa rin natin. Try natin. So, paano gagawin natin? Mag-eliminate tayo ng one unknown at a time. Okay? So, dito, pwede ko tong isolve. Bale, solve ko si V1 in terms of V2. So, V1 is equal to 10 transpose plus V2. Okay? Or V2 plus 10. Diba? Manual compute tayo ulit. So, ito yung bagong itsura nito. So, substitute 2 in 1. Ito si 1. So, 6 V1, papalitan nyo ng V2 plus 10. Tapos, copy na lang, plus 3V2 plus 4V3 equals 0. So, distribute 6V2 plus 6 times 10, 60, plus 3V2 plus 4V3 equals 0. Wala na bang mako-combine? So, we will have three V2 and then 9 pala, 9. 6 plus 3, 9. Tapos plus 4V3, transpose si constant, negative 60. Pangalanan ko to as equation 4. Okay. Next, substitute 2 in 3 naman. Substitute 2 in 3. So, ito yung equation 3. Negative 5 V1. So, yung value ng V1, gagawin kong V2 times 10. Right? V2 plus 10. Tapos, minus 2V2. And then, plus 2V3. Copy. Equals 0. Distribute yung negative 5. So, negative 5V2 minus 5 times 10, 50. Okay. Then, minus 2V2 plus 2V3 equals 0. May mako-combine. Negative 5V2 minus 2V2. Negative 7V2.
plus 2v3, then transpose yung negative 50 sa kanan, positive 50. Equation 5. So, na-reduce natin ngayon yung 4 tsaka 5 in terms of two unknowns, v2, v3. Okay? So, ito na yung equation 4. And equation 5. Mag-ano na lang tayo, anong pwedeng gawin? Pwede namang elimination or substitution method. Elimination na lang. What if itong 4, i-minus natin sa eliminate ko si 3. Okay? Si V3. Bale, multiply ko by 2 yung equation 5. Diba? Para maging, pareho yung coefficient, magiging 4V3, ma-minus natin. So, bale, 9V2, equation 4 copy, plus 4V3 equals negative 60. Then, ma-minus 2 times equation 5. So, lahat ng equation natin dito, lahat ng terms, both sides, multiply ko by 2. So, 2 times negative 7V2, negative 14V2, 2 times 2V3, positive 4V3, 2 times 50, 100. So, saka natin subtract 9V2 minus negative 14V2. Positive 23. Magiging 9 plus 14 na yan, right? Tapos ito, makakancel na nga yan, di ba? 4V3 minus 4V3. And then, negative 60 minus 100. Bale, negative 160. Then, divide both sides by 23. Cancel. V2 is, eto, negative 160 over 23. Wala naman yan lowest term, right? Approximately, negative 160 over 23. Negative 6.957 volts. Sagot kay V2. Okay. So, pwede na nating ma-solve si V3 gamit itong 4 or 5. Sige, from 4, equation 4 natin is 9V2 plus 4V3 equals negative 60. 9V2 plus 4V3 negative 60. Substitute natin yung nakuhang V2. 9 times V2 yung exact value, negative 160 over 23, plus 4V3 equals negative 60. Bale, 4V3 equals negative 60. Ilan to? 9 times negative 160 over 23. Okay, negative 1440 over 20. Transpose. So, 4V3 equals negative 60 plus 1440 over 23. And then divide both sides by 4. So, V3 is, ito. Input nyo sa calcu, negative 60 plus 1440 over 23 divided by 4. 15 over 23. Approximately 0.652 0.65222 volts. Okay, si ano na lang, V3 na to, V2, meron na, V1. O sa equation 2, right? Equation 2, V1 is V2 plus 10. V1 is V2 plus 10 from 2. So, V2, ang nakuha nating value ay negative 160 over 23. Negative 160 over 23 plus 10. So, negative 160 over 23 plus 10.
70 over 23. Volts, approximately 3.043 volts. Sige, i-calculate nga natin since kaya naman na to sa Casio eh. Minanual compute ko lang. Ano yung tatlong equation natin? Ito, di ba? So, mode, kapag Casio, mode 5, 2. Input nyo yung coefficients. So, equation 1, 6, 3, 4, 0. So, 6, 3, 4, 0. Kay equation 2, 1, negative 1, wala tayong V3, lagyan nyo ng placeholder na 0, plus 0 V3, tapos 10. So, 1, negative 1, 0, 10. Tapos sa equation 3, negative 5, negative 2, 2, 0. Negative 5, negative 2, 2, 0. Tama kaya? Ayan. Ito yung X, yung V1. Ang V1 natin, tama diba? 70 over 23, correct? Or approximately 3.043. Y, siya yung V2, negative 160 over 23. Ano si V2? Tama, negative 160 over 23. Or approximately negative 6.957. Then si V3 equal 15 over 23. So 0. Approximately 0.6522. Simulate natin para kung check natin kung tama. Okay, so anong meron tayo? Retain na lang natin. Delete natin yung connection. Ito, mawawala to. So 2 ohm meron, 6 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Ito wala, delete, 1 ohm wala. Tapos palitan ko tong value nito. 10 volts. Yan. Tapos meron tayong current controlled CCVS. Saan yan? Current controlled. Ito. So, paano yan i-connect? Dito, connected itong voltage source. Dito. 6 ohm dito. Tapos, V2 dito. Yung negative polarity connected dito. Positive polarity connected dito. And then connected dito. Tapos connected na sila sa baba. Sige nga, check nga natin. Ano yung mga node natin? Check natin.
3.0. Wait, parang hindi, no? Ang node voltage dito ay mali, hindi ko nabago to. Sorry. Hindi ko nabago yung value. Baguhin natin yung value. Ano nga ba yun? 5 lang pala. 5. Ang taas pala nung ano natin. Ayan. Mali yung value ko kanina. Check. Check natin. Yung node V1, ito yon, di ba? Node V1, ano yung nakuha natin? 70/23, 3.04. Okay. Tama. 3.04. Diba? Yan yung node V1. Tapos, yung V2, negative 6.96. Ito yon. Negative 6.96. Tama. Tapos yung V3, 0.652 or millivolts, 'di ba? 652 milli. So, move mo lang yung decimal place tatlo kasi milli, 10 to the negative 3. 0.652. 0.652 volts. So, tama yung ating computation. So, manual compute, nagtali naman sa simulation. Ibig sabihin, tama tayo. Okay. So, ang app na to ay Every Circuit app. Every Circuit. So, maganda meron kayong simulator para kapag nagsasolve kayo ng manual circuit analysis, at least pati-check nyo man lang kung tama ba yung final answer nyo. So, pwede nyo itong gamitin if you want. For reference lang naman. So, since nagtali naman dun sa ano natin, sa manual computation, itong nasa simulation, edi very good. Galing natin, na-solve natin yung circuit. Okay, so nakapag-solve din tayo ng hanggang ano to? Hanggang problem 8. Okay, 8. So, check natin kung part 3 na kasi tayo, no? Kung magpa-part 4 pa ba tayo, solve pa more problems, or mag-mesh analysis na tayo next time. Okay, so this is the topic nodal analysis. Sige, para ma-notify kayo pag may mga video tutorials pa tayo next time, mag-follow kayo sa akin sa aking account and mag-subscribe kayo sa channel, Engineered Math channel, para ma-notify pag meron tayong video tutorials. So, i-link ko na lang sa description yung mga naging past video tutorials natin for Circuits 1, DC Circuits, pati na rin yung pinaka-playlist natin for Circuits 1 para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin for Circuits 1. Simula sa unang lesson hanggang sa pinakadulo para meron na kayong reference, video playlist, video tutorials playlist na pwede nyo panoorin anytime sa channel natin para panoorin nyo na lang pag gusto nyo ng whole course sa Circuits 1, kompleto na siya. Simula sa unang lesson hanggang sa last lesson.
Okay, para meron din kayong mare-review na mga video tutorials pag kailangan nyo. Okay, so sige, sana mapasan nyo ang inyong Circuits 1 subject. Kayang-kaya nyo yan. Basta mag-aral lang kayong mabuti, mag-solve lang ng maraming problems. Practice lang ng practice, guys. Okay? Good luck sa subject nyo. Padayon, future engineers. God bless. See you on my next video tutorial. Bye-bye.